Nakapis tayo. Grabe, no? Pa-liking share na bayan, liking share po. Ayan, puro na para ng buhangin yung tao rito. Sinabing tayo. Ako ngayon, bakit? Nakita niyo yan mga kababayan. Kita niyo yan, no? At napakaraming papasok sa rin. Tuloy-tuloy pa rin po dito yung pagpasok ng tao. So, ngayon naman doon sa exit, no? Doon na po yung siksikan na rin po ngayon doon sa may exit na area. Ayan, thank you. So, may mga harang na po dito mga kababayan. Ayan, shoutout sa ating 1,100 viewers. Ayan, mas maraming tao ngayong hapon mga kababayan, no, dito sa Manila Baywalk, Dolomite Beach. Ayan. So hinati na po dito yung yung area dito sa kabila. May exit. Yan doon yung exit, pinapalabas na po sila doon para makapasok po itong mga bagong dating. Ayan, so ito po yung ginawa nila ngayong adjustment, no, sa Manila Baywalk, Dolomite Beach. Ayan, hinarangan na po nila, hinati nila para doon sa mga palabas doon na po. At dito mamaya pag may bagong dating na naman yung next batch, itong mga nandito ngayon sa loob lipat na po doon sa kabilang side, tapos pa exit na. Ayan. Bawal po yan. Sa mga po, bata na may kasamang magulang, pakibantayan po yung magulang nyo. Alright mga kababayan, so itong video na napapanood nyo ay kuha po nung October 24, 2021, no, dito po sa Manila Bay. Ito nga po yung kasagsagan ng talagang mainit na tinatangkilik itong Dolomite, no, at napakarami po talagang mga kababayan natin ang pumunta dyan, kahit na makikita nyo mga naka-face shield, face mask pa yan kasi pandemic pa yan mga kababayan, no? At talagang hindi natinag itong mga kababayan natin na silipin itong Dolomite sand sa Manila Bay dahil nga talagang napakaganda, no? So parang mga Malaburakay yung tatapakan nila dyan dahil napakapino po ng buhangin. At sa kabilang banda mga kababayan, pasili pa lang to, no, nung mga panahon na yan at hindi pa talaga siya tuluyang binubuksan sa publiko, kaya ganito na lang yung excitement ng ating mga kababayan. So naibahagi ko to sa inyo mga kababayan upang ipakita sa inyo kung ano yung naging epekto nito sa ating mga kababayan, lalo na dito sa lungsod ng Maynila, no, na talaga namang napakalaking bagay po talaga ng Dolomite Beach simula po binuksan yan dahil napakarami pong mga turista, no, mapa-local man at foreign ang talagang bumibisita po dyan. At kung maaalala nyo mga kababayan, sila Mike and Nelly nung mga panahon na yun ay na-amaze din po dito, no, dahil ng mga panahon talaga na to hindi mo talaga to matatambayan dahil sa sobrang dami po ng basura at burak na kinuha dyan. So isa po tayo sa mga naging saksi po, no, sa mga ginawang dredging dyan, yung mga clean up drive na ginawa po ng ating mga taga DPS sa Mandaragat, MMDA at iba pang mga private sectors, yung mga private companies na nakikipag tulungan po, no, lalo na pag may mga ginagawa po tayong coastal cleanup. So yan po, involved po dyan yung napakaraming mga kababayan natin, mapa-private man yan or public. So ngayon nga po na nabalitaan natin na plano nga pong imbestigahan itong paggamit po ng budget sa Dolomite Beach, no, na alam naman po natin, ako para sa akin, no, parang ginagamit lang nila to para tirahin na naman ang mga Duterte kasi ito
nangyari to during PRR this time, no. At talagang masasabi ko na malaking bagay ito, no, sa lungsod ng Maynila kasi noong mga panahon na to ay si Mayor Isko din yung mayor dito sa lungsod ng Maynila at talagang makikita mo na very engaging talaga ang Manila Bay at napakarami pong mga business dyan ang natuwa din, no, dahil syempre marami pong mga tao, yung mga fast food dyan na malapit, yung may mga negosyo na malapit dyan sa Manila Bay ay talagang buhay na buhay yung kanilang negosyo dahil marami pong mga kababayan natin yung pumupunta dyan nagugutom. So tiyak na malaki din yung pakinabang niyan mga kababayan, no, sa pag-unlad po ng kanilang mga kabuhayan. And also naging tourist spot nga tong Dolomite Beach, no, kaya talagang napakarami ding mga foreign national yung naiintriga, no, kaya pumunta talaga sila dito lalo na nung nalaman nila yung istorya behind that na talagang napaka-dumi po, no. Kaya sa pagsisigasig po ng DENR, MMDA at iba't iba pang ahensya na nakipagtulungan po sa likod po ng pagpapaganda or pag-rehabilitate nitong Manila Bay ay talagang kabilib-bilib, no. Kaya ngayon na bubuksan itong investigation sa paggamit ng dolomite na project dito sa Manila Bay ay talagang nakakapagtaka, no. Kasi imagine ninyo 4 years na ang nakalipas pero still nandito pa rin po yung dolomite, no. At napapakinabangan pa rin po talaga ng ating mga kababayan. At mismo po na tayo bumisita kamakailan nung nagkaroon po ng rally po sa Raha Sulaiman nung October 12 ata yun, no, na pumunta tayo doon, nasaksihan talaga natin na malinis pa rin at visible pa rin po ang dolomite na talaga namang binatikos talaga to ng bonggang-bongga, no. Halos araw-araw at tuwing may bagyo, may mga habagat ay talagang pinupuntahan po yan ng mga mainstream media, lahat po ng mga bumabatikos dito sa Dolomite Beach, no. Talagang binabantayan nila kung nandyan pa rin po yan. Pero awa naman ng Diyos, mga kababayan, nakita pa rin naman natin, no, na visible pa rin po yung dolomite at malinis pa rin po talaga siya. At isa sa kagandahan nito mga kababayan, yung coliform level po ng Manila Bay ay bumaba po dahil nga po syempre patuloy po ang ginagawang pagre-rehabilitate at paglilinis dyan. Talagang nakakatulong po yan hindi lang po sa ating mga kababayan kundi sa mga marine life na namumuhay po dyan sa Manila Bay. At kitang-kita nyo naman yung mga kababayan natin nung time na yan, no, na talagang tuwan-tuwa sila dahil may bagong pasyalan na naman po, no. Bagong attraction dito sa lungsod ng Maynila na dagdag, no, sa mga kanilang bucket list na mapupuntahan. At halos araw-araw yan mga kababayan na may pagkakataong buksan tong dolomite ay talagang binibisita talaga yan at talagang pinupuntahan po ng ating mga kababayan. Kaya mga kababayan, bilang paghahanda dito sa ginagawa na naman nilang pagtira dito sa Dolomite Beach, kahit kasi sabihin mo na hindi ito na memersonal o hindi nila titirahin ng pamilya Duterte, matagal nang nagawa at napapakinabangan naman. Kumbaga wala naman tong nasaktang tao or wala namang napahamak na tao dito. Bakit uungkatin pa itong issue ng Dolomite Beach? Na samantalang ang ating hinihingi ay yung kasagutan at mapanagot itong mga nasa likod po ng flood control scandal na napakalaking halaga na nawawala, na kinamkam lang lamang ng mga iilang individual, no. Kaya abangan nyo mga kababayan dito sa ating channel itong mga baliktanaw natin, no, sa Dolomite Beach kasi halos sa araw-araw talaga mga kababayan tayo ay nandyan at nag-update. Kaya walang ligtas dito mga kababayan yung mga maninira, no, dahil talagang bantay sarado yan ng mga Manila vloggers noon. Halos everyday yan, umaga, hapon, gabi, madaling araw, laging may nag-a-update dyan. So makikita nyo na kung hindi ito nagustuhan ng ating mga kababayan, no, bakit kaya siya patuloy na dinudumog at dinadagsa. So wala ko nakikitang problema dito sa Dolomite Beach. At hindi na nila kinakailangan pang siraan itong isang legasiya na naiwan sa atin ng dating Pangulo, na dati yung itong Manila Bay mga kababayan hindi mo maaatim na dumaan dito dahil nga amoy burak, mabaho, no, hindi mo pwedeng istambayan. Pero ngayon makikita nyo na hinihintuan na, pwede ka na makapag-relax yan at lumanghap ng sariwang hangin na hindi mo na kinakailangan pang pumunta, no, sa mga probinsya para makalanghap ka o makakita ka ng dagat
So dito pa lang ay pwede ka nang bumisita dito sa Manila Bay. So again mga kababayan, hanggang dito na lang muna. Ito muna yung una nating throwback video sa Manila Bay Dolomite Beach at abangan nyo pa yung mga susunod nating update.